At siyempre, dating Chief of Staff at naging Security Presidential Advisor ng panahon ni Tatay Digong, walang iba kung hindi si General Esperon. Okay, si General Manong Esperon. Ipagkakawa naman ang bisita natin dito. Okay, maraming salamat. So ngayon po, okay. So, for the meantime po, tatawagin ko po si Bishop Angel Ortega para po sa konting mensahe po sa inyo. Po, Bishop, pasensya na po. Two minutes lang po kailangan ko bago ako mag-pray. May I ask, please bear with me. So, ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. May pakialam po ba ang Diyos sa ating bansa? Mahal po ba ng Diyos ang mga Pilipino? May plano ba po ang Diyos para sa susunod na henerasyon? Change is coming. But change has a price. We need the spirit of patriotism, heroism, and self-sacrifice sa mga pagkakataon po ito. Ilan po sa inyo ang handang ialay ang kanyang buhay para sa maganda at makadiyos na pagbabago ng Pilipinas? Change as a price. Actually, ginandahan ko lang ang salita ko. Sabi ko, ilan sa inyo ang handang mamatay? Sabi ko, mamatay? The spirit of patriotism, heroism, and self-sacrifice ay kailangan po natin ngayon. And that is the spirit of the Lord Jesus Christ. Inalay ang kanyang buhay to save, to bring change, and transfer us from the kingdom government of Vice President Sara Duterte. But what we need is not just a change of politicians. Are you here? Wala nang pinakamagaling na naging presidente kundi si President Digong. Yes! Yes! Pero kinulang dahil 6 years lang. At yan po ay orchestrated para walang mangyari sa Pilipinas. But change of government system, not just a change of attitude, but a change of heart. Radical change. Pakisabi nyo nga po, radical change. It is so radical dahil malalim po ang problema ng Pilipinas, and radical change can be revolutionary but necessary. Malalim po ang problema, but our God Almighty, Yahweh Elohim, the God of the Bible, nothing and all things are possible to Him. Darating na ng England ang kanilang rurok ng tagumpay at kasaganan. Darating na ng Amerika ang kanyang rurok ng tagumpay at kasaganan. Darating na ng Japan, ng Singapore, at ng South Korea. Pero ang Pilipinas, ngayon po ang kanyang panahon. This is our time and this is our season. We need to be prepared, to be positioned, and to be accurate. 118 na po ang diesel, 125 kahapon, kaya ang susunod po niyan ay ang ating pong mga presyo. Ang Pilipinas po ay papasok sa mas mahirap na kalagayan, pero God, our Father, will not forsake us. Because He loves the Filipinos. Pilipino, pili na Pino pa. Pero ask you all to stand up please, and let us pray. Please agree with me. Father God in heaven, salamat po for this time and season.
Salamat sa pagkakataon na kami po ay makakapanalangin. Hindi po namin alam kung masusunod pang panahon ay magagawa namin ng ganito. Pero ang oras na ito, inadya ko. Father God, let your grace be upon us. Let your anointing be upon us. Let your spirit be upon us. And let your angels encamp around us. And let your people in this nation, Father God, na merong banal na takot sa iyo, ay mag-rise up at makita na meron pong pag-asa at may magagawa ang Diyos sa bansang Pilipinas. Father God in heaven, pinagpipray po namin ang mga maka-Diyos at may banal na takot na mga oligarchs, mga billionaires. Pinagpipray muna po namin ang mga may banal na takot at mga may takot sa Diyos na mga CIA na nasa Pilipinas. Pinagpipray po namin ang mga intelligence community na merong banal na takot at merong malasakit sa Pilipinas. The FBI, the ISA, the CIDG, the Interpol na nasa Pilipinas. Pinagpipray po namin ang mga military generals na meron pong banal na takot at merong pagmamahal sa Pilipinas. Pinagpipray namin po ang mga underground society na kumikilos at gumagawa. Merong banal na takot at pagkilos na merong para sa bansa. Pinagpipray po namin silang lahat. Pinagpipray po namin ang mga generals, ang mga commanding officials, ang mga politicians na mayroong banal na takot sa iyo. Let them arise in this time and season. Let them believe and let them trust and let us become one, Father. Iangat mo sila, ilitaw mo sila, at sila po ay magkusa na tumulong sa pagkakataong ito. We need them and all the patriots ng bansang ito and all those who love our God and our nation. I-raise up mo sila in this time and season. We bless, O God, this Partido Demokratiko ng Pilipinas o Pilipino. Salamat po sa kanila. And Father God, ano ang plano niyo sa aming bansa sa mga panahon ito? Salamat po. Meron pong pag-asa at magagawa ang Diyos sa aming pong kalagayan. Pinagpapala po namin ang ekonomiya, pinagpapala po namin ang mga Diyos na mga tao na nagtutulong-tulong upang ito po ay may taguyod at magdala ng pagbabago. Salamat po sa lahat ng ito. We give you all glory and praise. Thank you for your mercy and love. We bless the Philippines. We bless the Filipino. We bless the politicians, the righteous ones, the holy ones, those who have a vision and a dream for this nation. We bless our military. We bless the people of God. We bless the Filipino and the next generation. For the glory of your name, in Jesus' name, everybody say, Amen. Yan, thank you, Bishop Ortega. So, ganito po mangyari. Bago natin, siyempre, hindi rin ako papayag na yung mga bisita natin